So, belated Happy New Year po, no? Pero tanong ko lang po, ano bang gusto niyong makamit itong pagpasok itong 2024? Maging peaceful lang po. Kasi madami na po kasi nangyayari ngayon 2020 tapos hindi pa rin po natapos ngayon 2024. So, sobrang bigat po ng pakiramdam. Tapos sabay pa ng academic, yung mga schoolwork, sabay-sabay na rin po. Pero regardless sa ganyang mga pangyayari, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong 2024? Pagpasok po ng New Year, parang sobrang bigat po. Parang, gawa po kasi nang naiwan din po ako eh. Sobrang bigat ngayon. Parang naghihil pa po. I see. Naintindihan ko naman po, no? Pero tanong ko lang po, ano ba ang isang dahilan? Bakit ang isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kayang pinamabigat na dahilan? Siguro yung iba po sa panahon ngayon, syempre mabigat din po yung mga schoolworks. Sa schoolworks yung iba po, tapos yung iba naman po sa bahay din po. Syempre may mga family problem, then sa pag-ibig din po. Ayun lang naman po. Then yung about sa pera po, syempre. Okay, since nabanggit yung pera, ganito kasi sinasabi ng maraming Pilipino, no? Naniniwala kayo na ang dahilan daw bakit ang isang Pilipino ay malungkot ay dahil madalas walang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung bakit yung isang tao ay malungkot talaga? Opo, pera po talaga yung kadalasang problema ng tao ngayon. Siyempre po yung iba, tumataas na din po yung mga bilihin ngayon, tapos yung iba po wala pa pong pera. Kaya ang ginagawa na lang po nila, tumitigil, yung iba po nagnanakaw na lang din. I see. Sa tingin nyo, dahil sa mga daming mga nangyari dito sa Pilipinas, no, kasama na yung pandemya, sa tingin nyo nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao ngayon? Hindi ko po masasabi lahat. Yung iba po nagbago, madami din pong yumaman ngayong pandemic. Madami pong umusbong mga skincare, mga products na pero yung iba po, yung mga nakaraan pong yung mga nagbebenta po nung before pandemic, parang napag-iiwanan na po sila kasi madami na nga po talagang umuusbong na bagong products, ganun. I see. Sige, ito po, may iba mga kahinto na tanong, mabilis lang po ito pero sunod po ito, no? Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Tanong lang. Hindi ko po masasabi na mabuti akong tao kasi syempre may pagkakamali din po akong nagawa. May nagsisinungaling din po ako, may nagagawa din po akong mali, may nasasaktan din po ako. Pero sa tingin nyo kaya, paano natin po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Paano natin kaya masasabi? Kapag po lahat ng mga, alam niyo po yung sobrang may problema din po siya pero kaya niya po magbigay ng time para sa'yo. Kahit may dami siyang problema, ikaw pa rin yung inuuna niya. Tapos, yung mga bagay po na hindi niya nagagawa sa iba na, tawag dito yung ina-advise niya sa iba pero hindi niya po magawa sa sarili niya. So parang ito ba yung sinasabi mo na pagmamalasakit sa ibang tao? Ganun ba yun? Ano po ulit? Ulitin po. Sa tingin nyo ba yung sinasabi nyo ba parang pagmamalasakit sa isang tao? Kaya para masabi siya yung mabuting tao. Yung nagmamalasakit, yung talagang handang tumulong o makinig kung may mga pinagdadaanan, ganun ba yung tinutukoy nyo? Opo, ganun po talaga yung Then handang-handa ka po talaga yung handang-handa po siyang tulungan ka kahit na sobrang dami niya ng problema. Okay, I see. Pero ito, tanong ko lang po, may liba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Nung before pandemic, may isa po kaming tawag dito, isa po kami pinupuntahan malapit po sa may Lianas na about po kay God na pinupuntahan. Nagbabasa po kami, then pumupunta po kami sa lake para po maghikayat para po magbasa ng dictionary doon sa mismo pong Okay, I see. Kasi ganito, bigyan ko kayo ng mabilis lang na trivia o konting kaalaman, no? Libre lang po ito.
Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw ay tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin ng moral ay ugali ng tao sa pansarili muna, na wala dapat ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma ang pinagsasabi ng dictionary para masabi yun ay isang mabuting tao. Kagaya nito, bigyan ko kayo ng mga ilang katanungan. Kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Siyempre, nung bata pa po ako, may mga kailangan din po kasi magsinungaling kasi may mga bagay na ayaw mo pong sabihin sa magulang mo or sa kaibigan mo kasi baka ayaw nila or baka magalit sila. Pero kasi ang problema po nun, lahat tayo dito ay palpak kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling. Kaya yun yung nababanggit nyo, nakukompromiso tayo, kaya nagagawa natin magsinungaling sa iba't ibang paraan. Pero ano mo mangyari, mali talaga yun, di lang kayo guilty, lahat talaga tayo palpak. Pero ito po, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay nyo? Kayo ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong panghalaga yan? Hindi po ako nagnakaw, pero may mga bagay po akong sa school lang po. Tapos nakakapulot po ako ng mga pera. Pero dati pa po 'yon, pero ngayon po kasi parang ibang-iba na talaga. Parang ay, ang laki ko na para sa ganan. Parang ang ginagawa ko na lang po is kapag nakakakita ko ng pera, parang binibigay ko na lang po doon sa nakakataas po para sila na lang po yung magbigay doon sa kung sino po nawawalan. Pero syempre, kung makikita naman natin, regardless po yan, kung yan ay nagdaan pa yan ng matagal na panahon, kasi pag isang tao daw ay nakapagnakaw, regardless yan kung anong presyo yan, 1 piso o 1,000,000 piso. Imagine nyo lang kung ito ay matibay po yung batas na yan at ang police station kunwari ay nandyan lamang, baka wala ng tao dito, lahat tayo sa kulungan na kasi susumbong na lang, kahit piso lang ata, isusumbong na. Lahat talaga tayo dito papalpak. Pero kaya po kasi may ganyan yan dahil ibig sabihin, kapag tayo nakapagnakaw ng maliit na bagay, maaaring mabigat ang consequences pero hindi kulong. Pero pag malaki na, mabigat ang consequences kasi dapat ang isang tao talaga bumili siya sa sarili niyang bulsa, sa sariling paghihirap. Pero imposible yan kasi lahat talaga tayo dito ay pumapalpak talaga. Pero ito po, naabis ko yung patience and honesty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao minsan? Ngayon po, opo, may galit po talaga ako ngayon sa isang tao. Sobra po. Pasensya na po hindi naman yung kailangan detalyan. Pero sa tingin nyo, nawawala ba stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Siyempre po lalong tumitindi. Sumasabay pa po yung yung mga schoolwork talaga po. Siyempre ngayong senior na po ako, pahirap na po ng pahirap. Tapos sumabay pa po yung isang lalaki na yun na walang ginawa kundi perwisyo. Sana mo wala naman ata dito yung tao dito, baka mayari dito, pabiro lamang, no? Pero naiintindihan ko naman po kasi normal naman po na huwag kayo masasaktan. Siyempre magagalit, alam mo po tayo tatawa o ngingiti, baka baliw na po yung tao at sabi niya, ay, hindi ako nasasaktan pero deep inside pumuputok na pala, baka dumilim ang paningin, di ba? Yung parang bigyan na lang, ay, ba't mo nagawa ito? Bugso ng damdamin. Kasi may sinasabi po kasi na hindi tin kailangan manapak, sampalin, baralin o saksakin mo. Mag-timing ka lang doon ng galit, di mo kailangan magmura. Parang nakapatay na pala tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Kaya may nasasaktan sa puso dahil sa manghang na salita. Kaya lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat na Papa, OM, alam nyo na po yun? Opo, nagagamit ko po. Halos lahat naman po ng estudyante ngayon nasasabi na din po yung mga yan. Hindi na po yan maiiwasan. Lalo na po yung mga bad words like yung mga ganun. Yun nga Kasi ganito lamang na to, no? Tanong ko lang na mabilis. Mahal nyo ba nanay nyo? Oo naman po, sobra. Kasi halimbawa nagpapahangin nga kayo, no? Malakas nga ang hangin. Kunwari lamang, wag naman sanang napuwing ang mata nyo at biglang mainitin kayo ng ulo, minura nyo, instead na pangalan ng Panginoon,
Minuran yung nanay nyo, parang, ganyan-ganyan. Kunwari lamang, wala namang kinalaman ng nanay mo sa pagkapuwi ng mata mo at nagpapahangin ka dito. Ang tanong ko lamang ay ganito, okay lang na banggitin yung pangalan ng nanay nyo na ganun lamang? Kahit wala naman siyang kinalaman sa pagkapuwi ng mata mo. Hindi po, mali po talaga yun. Pero, syempre, may mga times din pong hindi nyo po talaga masasabi na mapapamura talaga po kayo. Yun nga po kasi, dahil yun nga sinabi nyo nga, halos lahat ng estudyante, yun ang sinasabi nila. Ang tawag kasi po dyan ay culture o kultura. Pero po, hindi po binabanggit na pang isang kultura ay ganitong ginagawa, hindi ibig sabihin yung tamang sagot. Ibig sabihin, pwedeng mali ang sagot nila dahil hindi nila alam na ang ginagawa pala nila ay mali. Ang tawag po kasi dyan ay blasphemy o pambabastos. Kasi ang Panginoon po ang naglikha ng napakagandang mundo sa mabuti, pero tayo naman ang gumagawa ng kapahamakan. Na kahit wala nang ginagawa ang Panginoon na kundi mabuti na lamang, minumura pa rin natin siya minsan. Kaya lahat tayo halos dito ay guilty. Pero nilino ko po, ito ay ilan lang sa maraming tanong. Ito ay hindi ko po kayo hinusgahan ha. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. So kung kayo po ay nagpe-pay attention, ang ginamit ko po pronoun ay tayo or third person. Kasama po ang 9 billion na tao as we speak sa buong mundo. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayo? Guilty po. Guilty. Saan ka kayo pupunta? Tanong lang. Sa langit ba o sa impyerno po kayo pupunta? Tanong lang. Hindi ko po masasabi kasi hindi rin naman po ako mabuti, hindi rin naman po ako masyadong masama. Okay, sige, naintindihan ko. Ikaw, ganito, halimbawa lamang, no? Kahit kayo nakapikit ang mata nyo at nagpapahangin, napakadali lang ng halimbawa. Kunwari, halimbawa may isang kriminal, no? Nakapatay siya ng tao o nagnakaw siyang pera sa bangko at ito po ang sasabihin ng judge doon, yung sasabihin ng suspect sa judge. Judge, opo, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan, pero parang hindi po sigurado sa kulong pupunta. Kasi bakit? Sasabihin ng kriminal, kaya ako po napatay ang tao kasi dumilim po ang paningin. Sasabihin ganon. O kaya ako nakapagnakaw po ng pera kasi kailangan ko po talaga ng pangangailangan. Wala po akong trabaho, etc. Para alam mo na, nagpapaliwanag o nangangatwiran na. Pero sasabihin ng judge, kalokohan yan. Kasi di mo pwedeng gamitin yung sitwasyon na yan para lang dahil nagawa mo yung ganyan. Kasi alam mo may batas at alam mo mayroong parusa kahit sa gusto natin, kailangan mo pagbayaran, kailangan itapon ang kriminal sa kulungan kahit ano pa ang kanyang paliwanag. Tama po ba? Opo. Ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, hindi na mabilang lahat-lahat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko po sa inyo. Kayo ba ay nag-aalala na maaaring sa impyerno kayo pupunta? Sabi sa Panginoon, sabi ng Biblia. Pero hindi lang kayo, tayong lahat. Kasi may nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan. Opo. Parang natatakot po ako mapunta din kasi inamin ko naman po hindi po ako naging mabuti. Minsan pasaway din po ako. May nagawa po ako sobrang malalang kasalanan, ganun po. Well, dapat mo tayong mag-alala. Kasi kahit hindi ko kayo kilala, kahit hindi ko kailangan makuha ang pangalan nyo, buhay po kasi ang pinag-uusapan. Kagaya lamang nito, mabilis na tanong. Mamili lang kayo ha, huwag kayong magulat. Tao o pera? Sa ngayon po kasi parang pera na po yung usapan talaga ngayon. Pero usapan. Okay, naiintindihan ko. Pero kaya ko tinanong kasi, yung ibang tao sasagot nila tao kasi ang halaga kasi ng tao kumpara sa pera ay sobrang malaking diferensya. Kasi ibig sabihin, kung pera, pwede ka naman makahanap ng trabaho sa malinis na paraan. Pero ang tao, pag namatay ang tao, sa tingin mo, pag may dumating na panibagong tao sa buhay mo kunwari, sa tingin mo, pares-pare ang mukha niya. Hindi, magkaiba. Kahit po ang kambal, magkaiba pa rin ang kanilang fingerprint kasi lahat po tayo unique. Ibig sabihin, malaki po talaga ang value ng tao kaysa pera. Pero hindi ko, don't get me wrong, no? Importante pa rin ang pera. Yan ang dahilan kung bakit napapanatili na umuusbong ang ating mundo. Pero kailangan natin makita na ito ay value, pera lamang. Pero ang tao, talagang itong malaking papel talaga sa atin, yung mga tao sa ating paligid.
Kasi kapag isang tao po namatay, nakakatakot po sa ang kahinatnan. Sabi kasi sa Biblia nga, kapag isang tao hindi nagsisi at nakagawa sa maraming kasalanan, ang justice ng Panginoon ay sa impyerno talaga itatapon. At nakakapag-alala talaga, kasi ganito lamang yan. Mahal niyo po ba sarili niyo? Opo. So, 100%? opo. Okay, narinig ko nga sobra. So, pero sa tingin niyo, kayo ba natatakot sa kamatayan? Opo, natatakot po sobra po. Baka pag nagala nga po pag ako natutulog, baka hindi po ako magising, ganun. Kasi yung iba po kasi nakaano ko, ganun po yung nangyayari. Yun nga po, hindi po kayo tinatakot ha, hindi po manghuhulay, etc. Kasi kailangan natin maintindihan na sa mundo, may kamatayan, mayroong buhay, may kamatayan. May black, may white, may left and right, may sunrise, may sunset. Kasi pag isang tao ini-ignore niya yung ganon, kalokohan po yun. Kasi kahit po balik rin ang mundo, may buhay, may patay. Kasi ganon din po ang buhay natin. Hiram lang kasi po ang buhay natin. Pero ang masakit po dito, kapag isang tao patuloy siya gumagawa sa kasalanan, hindi niya na-realize na kailangan ko lumayo dito, lahat-lahat, andun yung missing point. Mapapahamak po siya. Dahil ang justice ng Panginoon talaga ay galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa makasalanan tulad po natin. Kaya talaga tayo dito ay guilty. Pero, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Familiar ba sa salitang mercy? M-E-R-C-Y. Opo. Ano kaya sa Tagalog nun? 3 letra. Nakalimutan ko na. Alam ko po yung meaning niya, pero di ko po ano sa Tagalog. Sa Tagalog. Nagsisimula sa letter A. Hey! Sirit na ako, kuya. Ayoko na mag-isip. Ibig sabihin po ng mercy ay awa. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po ay makasalanan. Tinatanggap po natin na tayo po ay nagkasala at tinatanggap po natin ang parusa. Ibig sabihin, nagpapakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Ganyan din. Halimbawa, pag kayo may nagawang mali sa isang tao, instead na magde-deny, aakuin mo na talagang mali at huling-huli sa akto. Ibig sabihin, humihingi ka talaga ng pagpapakumbaba. Dahil po sa mata ng Panginoon, galit siya sa kasalanan at makasalanan tulad natin, pero nagbigay pa rin siya ng solusyon kahit hindi po natin deserve. At yan yung pag tayo humingi ng awa sa Kanya. Kaya okay lang na humingi tayo ng awa sa Kanya araw-araw kung maaari. Kasi talagang ginawa ito ng Panginoon dahil hindi kaya pong iligtas ng tao ang kanyang sarili sa kapahamakan. Papalpak po dahil sa kasalanan. Kaya pag tayo humingi ng awa sa Kanya, pwedeng magbago ang takbo ng kaso. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat, hindi lang sa inyo, sa ating lahat, para hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano po ulit? Ulitin ko po. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano kaya yung pinakamatinding ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Siguro pong pinagbabago niya po tayo. Nagbabago. Tanong ko lang po na mabilis. Ano bang meron noong December 25? Pasko po. Pasko. Maliban po doon, anong pinakamalalim na dahilan? Birthday po ni Jesus. Yun nga, yun yung sinasabi ng marami. Pero konting kaalaman, no, hindi kasi talaga December 25. Kasi sa kasaysayan, siya ay pinanganak, maaaring sa taglamig, pero hindi sabihin December yun ata. Kaya sinabi lang December kasi syempre yan ay kinagisnan lamang o nag-calculate na lang sila base doon sa impormasyon na meron. Pero ang punto lamang, yan ang dahilan kung bakit pinagdidiwang ng maraming Pilipino at sa buong mundo. Dahil ito kasi ang tanong, no? Tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwisyo po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Kaya sinabi nyo, yung mayroong tao magmamalasakit. Ganun lang po ang ginawa ni Jesus. Gusto niya tumulong. Pero may mga tao na ayaw ng aral, ayaw nila na mayroong liwanag. Gusto nila sila masusunod. Kaya pinalabas daw nila, may naginawa daw masama sa Jesus, pero totoo siya ay inosente lamang. Pero alam ni Jesus na kanyang pagbabahagi ng katotohanan, kapalit kanyang buhay.
Kaya yun yung dahilan kung ba siya pinako sa krus, tinorture, namatay siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasalanan, natalo po ang kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus kasi ay hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kaya alam niya na kailangan matalo ang demonyo at ang kasalanan pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Kasi imagine nyo, parang isang kriminal, kung siya ay guilty, pwede siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Ibig sabihin, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagbayad po ng danyos. Gayun din ang ginawa ni Jesus, ang kanyang pong buhay ang naging kapalit, instead po ang buhay natin. At meron pong buhay na walang hanggan. Pero may dalawang bagay po para mamit yung kaligtasan, bagamat nasa biyaya lamang ng Panginoon. Una, narinig ba yung salitang repentance? Opo. Ano kaya ibig sabihin nun? Parang ano po siya, parang nagre-repent siya kay Lord. Ano po? Nagre-repent siya. Repent na po eh. Parang naririnig ko po siya sa Naririnig. TikTok sa simbahan po. Okay. Pag sinabi lang pong repent o repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit. Di ba pag kayo nagkasakit, di ba gusto nyo pong laging gumaling? Opo. So, ganyan din po. Pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, patuloy po tayo lalayo sa tinagawang kasalanan at kamalian at lagi nating babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yon, tsak tayo patatawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, meron ilan lang sa mga katanungan, no? Sa tingin nyo kaya ako kaya nagsasabi ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Ang dami po ako natutunan. Pero sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Parang gumaan po yung isip ko. Parang kailangan ko talagang magbago. Ang dami kong natutunan sa'yo, kuya. Thank you. Sa tingin nyo, kayo ba'y lagi nagbabasa ng Bible lagi? Araw-araw? Hindi po. Naamin ko pong hindi po ako masyado nagbabasa ng Bible ngayon. Lahat naman nata tayo dito ay bigo natin mabasa lagi ang kanyang salita araw-araw. Kahit po ang isang taong nagbago, syempre kailangan niyang balikan ang kanyang dati na hindi niya nababasa talaga ang kanyang salita. Kasi parang ganito lamang, no? Di ba pag kayo nagugutom, kakain talaga kayo? Opo. Kunwari, halimbawa, sarado lahat ang tindahan at ang convenience store, kunwari, ay nandoon sa dulo, kunwari, kumukulot yan nyo, tatakbo talaga kayo, bibili talaga kayong pagkain, tama po ba? Opo. Sana po, ganun din po, pag pinag-usapan natin ang Biblia o salita ng Panginoon, dapat tayong mabusog sa spiritual, kanyang salita. Kasi parang itong love letter sa atin, ginawa ng Panginoon, para siyang love letter. Parang ganito lamang, huwag nyo sanang masamay, no? Meron ba kayong mga natanggap na love letter sa tanan ng buhay nyo? Tanong lang. Opo. Anong pakiramdam? Sobrang saya, tapos kinikilig ka po. Kinikilig, no? Siyempre, kalokohan naman kasi na may nagtanggap sa'yo, stalker ka agad. Di pala ang Panginoon, stalker na pala o gano'n, no? Hindi gano'n yun. Maaaring may mga tao na hindi malinis sa kanilang intention, pero gawin lang nating accurate. Pag may natanggap ko yung ganyang liham, sabihin, merong nagmamalasakit. Ibig sabihin, di natin deserve, pero gusto talaga. Kasi sabihin, meron talagang nagmamalasakit. Ganyan din po ang Panginoon. Sinulat niya yung kanyang salita kasi alam niya na walang sino man ang kayang iligtas ang kanilang sarili sa kapahamakan. Pero, nabuo pa rin sa kanya yung awa at biyaya. Oo, galit siya sa kasalanan, justice, pero nabuo pa rin sa kanya yung awa at mercy. Kaya nga, wag natin lagi sayangin ang mercy kasi pag dumating po ang judgment day, wala na pong mercy, tapos na. Parang may expiration date din yan. So habang buhay po tayo, lagi ang awa ng Panginoon ay laging bago. Kasi ibig sabihin, umiiwas tayo lagi sa kapahamakan. Kaya pag binasa natin kanyang salita, parang yan yung maging gabay natin para hindi po tayo mapahamak. Kasi po kalabon po natin ay hindi lang po tao, kasalanan at tukso sa paligid. Kaya napahalaga po mabasa natin ang kanyang salita. Dahil ang bad news po, lahat tayo guilty, lahat po tayo ay makasalanan, sa impyerno talaga tayo tatapon.
Pero mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus lamang, meron po maliligtas po. Marami naman po sila. Pero hindi po ito yung parang attendance na, ay si ganito sa langit, ito sa impyerno. Wala pong ganun na. Ang sinasabi po ng Bible kasi, meron pong tinatawag na Book of Life na may mga nakalista, pero hindi po ito literal na babasahin na itong pangalan, hindi. Ang Panginoon lang po nakakaalam niyan. Kasi lagi natin tingnan natin yung sarili kung tayo po ay nasa tamang daan o hindi. Kaya ang isang tao ay maliligtas, hindi dahil sila mabuting tao, kundi po, mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay maliligtas dahil yon sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo pong oras, no? Meron ba kayong katanungan po? Gusto ko po magbalik, parang gusto ko na po hindi ko po alam kung paano ko sisimulang bumalik sa, kay Lord po. Paano po ba ako bumalik sa Kanya? Magbabasa po ba ako ng Bible? Or magbabago muna po ako? Well, napakaganda pong tanong na yan, no? Kasi lahat ng tao po, kahit sino, kaya po magbasa ng Bible. Pero ang tanong, tingnan natin muna ang puso. Kasi po, bigyan ko kayo ng konting trivia. Meron po kasi isang lalaki na napakatalino talaga, na kahit araw-araw, memoryado niya na lahat ng verse sa Bible. Talagang akala ng marami, talagang napakatalino, maka-Diyos. Pero ano po nangyari? Naging atheist. Narinig niyo may salitang atheist? Naririnig ko po yung Ibig sabihin, nire-reject po na walang Panginoon. Kaya hindi po solusyon na yung mabuo kagad intellectual. Pero, don't get me wrong. Ang pinakauna po kasi yan ay ang humingi po ng tulong sa Panginoon. Na humingi ng awa, yun yung sasabi ko, mercy, pagpapakumbaba. Dahil po, hindi natin kaya gawin yung mga bagay na yan kung tayo aasa sa ating sariling gawa po natin. Basta magdasal po kayo, hindi nyo kailangan ng scripted na linya. Pwedeng sabihin nyo, humingi kayo ng awa, tulungan nyo ako, Lord, na mabigyan nyo po ng panibagong puso at isipan, lalo na mabasa ang inyong salita. Kasi po ang kikilos po niyan, kung kayo familiar, tatlo, meron tayong tinatawag na Trinity. Tatlong persona, isa ang Panginoon. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu po, ang gagabay dapat sa inyo para mabasa natin po ang kanyang salita ng maayos. So, mahalaga po, ang una ay humingi po ng tulong sa Panginoon. Then, saka susunod na rin yung pagbabasa po ng kanyang salita. Pero linawin ko po, no, mahalaga po kung maaari, yung parang continuous. Kasi tandaan nyo po, ang kilos po sa Panginoon, napakabilis niyan. Napakabilis po niyan, biyaya po. Ibig sabihin, hindi mo namamalayan, pwedeng magbago talaga sa tama. Kasi ang Panginoon po, patuloy po yan, kikilos yan, anuman ang mangyayari. Kayo ba'y naniniwala na lahat ng bagay hindi aksidente? Ulitin ko, naniniwala ba kayo na lahat ng bagay ay hindi aksidente? Opo. Kagaya nito, hindi po to aksidente ito. Maaaring ako yung talaga naghahanap ng may interview lang po dito. Pero ilinawin ko po, yan po talagang dahilan kung bakit ko po to ginagawa yan. Kasi nga, nagmamalasakit po kahit hindi ko kailangan malaman kung sino kayo. Dahil ito po yung isa mga natutunan ko, lalo na nung pumutok po ang pandemya. Actually, 6 na taon ko na po itong ginagawa ito. Actually, 7 na nga. 4 na taon, ito na po ginagawa ko. Kaya talagang alam ko na marami na akong tao maaaring nakikilala, maraming hindi sangayon sa mga sinasabi ko, maaari sigurong talagang may nakikinig, parte na po talaga yan ng buhay yan. Pero napakahalaga po talaga na, yun nga, balik ko sa mabisat sa tanong doon, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, awa, then huwag tayong mahiyang humingi rin ng tulong sa Panginoon para kumilos ang Panginoon sa atin para mabasa ang kanyang salita. Dahil wala po imposible sa Panginoon ang pagbabago. Dahil ang pagbabago po, tayong kikilos, pero po, para mabago po ang ating puso, ay kailangan nawa ang Panginoon po ang kikilos. Kaya patuloy po na tayong manampalataya sa Kanya. Kagaya, pag kayo nagpapahangin, walang problema, nakausapin nyo lagi ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay nandyan, lagi yan. Patuloy po yan, kikilos yan. Nasagot ko po ba yung katanungan nyo po? Opo, thank you po. Pero meron ba kayong katanungan pa? Okay na po. Alam ko na po yung gagawin ko. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po.